Hello guys! Welcome back to my channel. Tara na at mag-ikot dito sa downtown area ng Bacolod City. Papakita ko po sa inyo ang ilan sa mga sikat na kainan at pasalubong center ng lugar. Kasama na rin yan ang shopping centers. So let's go guys! Samahan nyo ako. Ang downtown ng Bacolod ay pinakamainam na tuklasin sa pamamagitan ng paglalakad. Dahil karamihan sa mga palatandaan at atraksyon ay nasa loob ng distansya at kayang lakarin. Maaaring sumakay ang mga bisita ng tricycle o jeep para makapaglibot sa lungsod. Available din ang mga taxi pero medyo mahal ang mga ito. Para sa mga naghahanap ng mas maginhawang paraan upang makapaglibot, may mga serbisyo ng pag-upa ng sasakyan na available sa lungsod. Dapat ding maging aware ang mga bisita sa mga regulasyon sa trapiko at paradahan sa downtown Bacolod upang mas maiwasan ang abala. Para din siyang Quiapo. Ang Mercy at Bongbong's Pasalubong ay isa sa mga sikat na pampasalubong pagdaling kang Bacolod, isa sa pinagmamalaki ng lungsod. So, ang kababaan naman ng... Ang downtown ng Bacolod ay isang masiglang sentro ng kultura at kasaysayan na matatagpuan sa lalawigan ng Negros Occidental. Kilalang kilala ito sa makulay na mga kalye, masiglang mga pista at nakakagutom na lokal na lutong bahay mula sa mga makasaysayang puok hanggang sa mga modernong sentro ng pamimili. Mayroong bagay ang downtown ng Bacolod para sa lahat. Sa di kalayuan, matatagpuan ang kontrobersyal na Landumon Tower na nagkakahalaga ng 4.8 million. Matatagpuan ito sa kahabaan ng Gonzaga Street. Para din po siyang Quiapo. Para siyang Quiapo, Manila. Quiapo, Manila ng Bacolod. Ay, sasalit tayo dyan. Doon ang Bacolod, doon.
maaaring tuklasin ng mga bisita ang masiglang pampublikong pamilihan, kung saan makikita nila ang mga lokal na handicraft at mga delikasi. Isa sa mga pangunahing dahilan para bisitahin ang Downtown Bacolod ay ang mga makukulay na pista nito. Ang lungsod ay kilala bilang lungsod ng mga ngiti at nag-host ng Mascara Festival tuwing Oktubre. Ang makulay na kaganapang ito ay nagtatampok ng street dancing, parada at masiglang musika. Isa pang tanyag na pista na nagpapakita ng iba't ibang kultura ng lalawigan sa pamamagitan ng pagkain. Nagbibenta ng butas dito. Parang talaga siyang karayero. Picture ni ano ba? Ano sa kang downtown ko eh. Ano ba? Ang pinakamagandang panahon para bisitahin ang Downtown Bacolod ay sa panahon ng Mascara Festival na ginaganap tuwing Oktubre. Ang pistang ito ay isang makulay na pagdiriwang ng musika, sayaw at pagkain at umaakit ng libu-libong bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isa pang magandang pagkakataon na bisitahin ang Bacolod ay tuwing panaad sa Negros Festival. Divisoria. May Divisoria din sila guys. Saan ko ba? Ito dito. Yung Divisoria. Divisoria ng anong Bacolod. Ayan. China Mart. So andun yung Gaisano. Tara. So ito yung street dito. Ito yung Locsin Street. Ayan, Locsin Street. Yung Divisoria oh. Tara, puntahan natin. Dito tayo. JB Center.
Barangay 37. Ano din dito guys? Ayun sa isang Grand Central. Para sa mga biyahero na bumibisita sa downtown Bacolod, mahalagang magdala ng komportableng sapatos dahil ang lungsod ay mas mainam na tuklasin sa pamamagitan ng paglalakad. Dapat ding subukan ng mga bisita ang mga lokal na delicacies gaya ng chicken inasal, piyaya at patsoy. Inirerekomenda rin na bisitahin ang pampublikong pamilihan kung saan makikita ang mga sariwang produkto, pagkaing dagat at mga handicrafts. Yun nga. Hindi ano sa kanilang pedestrian rin. So kung saan tumatawid yung iba, doon na lang din ako natawid. Pare, garito? Ang downtown ng Bacolod ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga akomodasyon para sa mga bisita mula sa mga abot kayang pagpipilian hanggang sa mga magarbong hotel. Isa sa mga nangungunang hotel sa lugar ay ang Avenue Suites, isang modernong hotel na nag-aalok ng malawak na kwarto, rooftop pool at fitness center. Ang L. Fisher Hotel ay isa ring tanyag na pagpipilian na nag-aalok ng mga eleganteng kwarto, isang spa at mga restaurant na naghahain ng international at lokal na lutuin. Naglalakad sa may ano, Parehada sa may Quiapo. Nagtataka ako guys na yung paano na Muslim na andito sa Bacolod. So syempre na-adapt na rin siguro nila yung marita.
Tapos may footbridge po siya dito. Totem Green. Central market nila. Ano-ano ba ang makakain sa downtown ng Bacolod? Ang downtown ng Bacolod ay isang paraiso para sa mga mahilig sa pagkain. Nag-aalok ng malawak na hanay ng mga lokal na delicacies na tiyak na magpapasaya sa kahit anong pagnanasa. Isa sa mga dapat subukan na putahe ay ang chicken inasal, isang inihaw na manok na minarinate sa espesyal na halo ng mga pampalasa at sinerbisyuhan kasama ng kanin at sausawan. Isa pang sikat na putahe ay ang piyaya, isang matamis na pastry na pinalamanan ng muscovado sugar. Dapat mo ring masubukan ang batchoy, isang sopas na may noodles na gawa sa baboy, atay at baka. Ang iba pang mga lokal na delicacy ay kinabibilangan ng inihaw na pagkaing dagat, sariwang prutas at mga pastry. Ilan lang ito sa mga pagkaing makikita sa downtown ng Bacolod. Lasuriaga Street dito, pupunta doon. Central market nila. Ang downtown ng Bacolod ay isang dapat bisitahing destinasyon para sa mga travelers na nais sumisid sa mayamang kultura at kasaysayan ng Pilipinas.
Ang lungsod ay tahanan ng maraming mga palatandaan at mga puok pamana, kabilang ang San Sebastian Cathedral, ang Fountain of Justice at ang Negros Museum. Ito din guys yung mga prutas din. Ano nila sa kahabaan ito. Paikot ko yung nabibenta ng baan ng Araneta dito. So hanggang dun sa may tower na yan. Ano? Ito. Ano? Dito. Magbubukas lang ang tato. Ayan. Araneta Street. Ayan, hello. Welcome to City of Bacolod. Hindi pa rin siya kanina guys. Pwede sila ganito yung Tunay ngang hindi nasusukat sa nagtataasang gusali, nagagandahang mga mall ang ganda ng isang lugar. Pagkos ito ay nakikita sa yaman ng kultura at kasaysayan na nagbubuklod sa mga taong puno ng ngiti sa mga labi at pag-asa. Salamat sa inyong suporta at panonood. Bye-bye!